Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga alamat, karanasan, at paniniwala ng ating mga ninuno tungkol sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Lahat ng tauhan at pangyayari ay kathang-isip lamang at hindi nilalayong manira ng sinuman o ng anumang paniniwala. Ang layunin ng kwentong ito ay magbigay aliw, maghatid ng kaba, at magpapaalala ng mga aral sa buhay. Pakinggan ng bukas ang isipan. Sa isang maliit na baryo sa gitnang bahagi ng Visayas, nakilala si Arman, isang binatang albularyo na minana ang kanyang kaalaman mula sa kanyang lolo. Bata pa lamang siya'y tinuruan na siyang bumigkas ng mga orasyon, gumamit ng mga halamang gamot, at kilalanin ang mga palatandaan ng masamang espiritu o aswang. Sa murang edad na 20, siya na ang nilalapitan ng mga tao kapag may sakit na hindi kayang ipaliwanag ng doktor, o kaya naman kapag may kakaibang nangyayari sa paligid. Tahimik lamang ang buhay ni Arman hanggang sa isang araw, nakilala niya si Lira, isang dalaga mula sa kabilang baryo. Noon ay pumunta siya upang gamutin ang isang matandang babae na bigla na lang nagkasakit. Doon niya unang nasilayan si Lira, payat, mahinhin, at tila ba may kakaibang ningning sa mga mata. Sa unang tingin pa lang, nahulog na ang damdamin ng binata. Ngunit hindi rin nagtagal, napansin niya ang mga bulong-bulungan ng mga tao tungkol sa pamilya ni Lira. May nagsasabing kakaiba ang mga ito, na hindi raw lumalabas tuwing araw, at ang kanilang bahay ay laging sarado kapag sumasapit ang dilim. May ilan ding hayop na nawawala tuwing gabi, at may mga batang nagkakasakit ng biglaan kapag napapadaan sa kanilang bakuran. Hindi pinansin ni Arman ang mga sabi-sabi. Ang mahalaga sa kanya, masaya siya sa tuwing kasama si Lira. Madalas silang magtagpo sa ilalim ng malaking puno sa bukid, palihim na nag-uusap at nagtatawanan. Bagaman may pangamba sa puso ng binata, pinipili pa rin niyang sundin ang bulong ng kanyang damdamin. Subalit may mga pagkakataon na parang sinusubok ang kanyang tapang. Isang gabi, matapos niyang ihatid si Lira pauwi, may nakita siyang anino sa bubungan ng bahay ng dalaga. Mabilis itong gumalaw at nang silipin niya, nawala na lang na parang bula. Kinilabutan si Arman ngunit pilit niyang nilabanan ang takot. Baka guni-guni lang, anya. Sa kabila ng lahat, lalong lumalim ang damdamin niya kay Lira. Kaya't isang gabi, matapos ang kanilang pag-uusap, binitiwan niya ang salitang nagpabago sa lahat, Lira, nais kitang pakasalan. Nagulat ang dalaga, namutla at tila ba nagdalawang isip. Ngunit sa huli, umiti ito at marahang tumango. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Arman. Sa kanyang puso, alam niyang ito na ang babaeng nais niyang makasama habang buhay, kahit na may mga misteryong bumabalot sa kanyang pamilya. Kaya't pinasya niyang dumulog sa mga magulang nito, isang desisyong maglalantad ng lahat ng lihim na matagal nang nakatago. Simula nang aminin ni Arman ang kanyang pagnanais na pakasalan si Lira, naging mas malapit sila sa isa't isa. Ngunit kasabay ng pag-ibig na yon, lalo ring lumakas ang mga bulong-bulungan sa baryo. Ang mga matatanday madalas magbabala, mag-ingat ka, Hijo. Hindi basta-basta ang pamilya ng dalagang iyan. May lahi silang kakaiba. Para kay Arman, hindi mahalaga ang mga sabi-sabi. Ngunit sa kanyang puso, may mumunting takot na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat titig ni Liray tila may lalim na hindi niya maabot, at sa bawat ngiti nito'y may halong lungkot na parang may tinatago. Si Lira ay isang dalagang halos perpekto sa paningin ng sinumang makakakita. Maputi, mahaba ang buhok, at laging mabango kahit galing lang sa bukid. Mahinhin siyang magsalita at tila ba marunong gumalang sa matatanda. Ngunit may mga pagkakataon ding napapansin ni Arman na parang nawawala ito sa sarili, nakatingin lamang sa kawalan, o kaya na may biglang nagiging malamig ang tingin. Isang gabi, habang sila'y nag-uusap sa lilim ng puno, nagtanong si Arman, Lira, bakit parang may mga lihim kang hindi sinasabi sa akin? Sandaling natahimik ang dalaga. Yumuko ito at marahang sumagot, hindi lahat ng bagay, Arman, ay dapat mong malaman. May mga bagay na kapag nalaman mo'y baka hindi mo na ako kayang mahalin. Napatigil ang binata. Para bang may bigat ang mga salitang iyon, ngunit pinili niyang huwag nang magtanong pa. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng dalaga at bumulong, anuman ang itinatago mo, hindi ako bibitaw. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalong naging halata ang mga kakaibang pangyayari. Tuwing dapit hapon, palihim na umaalis si Lira mula sa kanilang pagkikita, palaging nagmamadali na parang may tinatakasan. May mga gabing bigla na lamang naglalaho siya sa gitna ng usapan, at sa susunod na araw, magpapakita ulit na parang walang nangyari. May isang pagkakataon na nagpunta si Arman sa kanilang bahay. Sa labas, tila karaniwang kubo lamang ito.
Ngunit habang papalapit siya, nakarinig siya ng mga malalakas na sigaw at kakaibang tunog na parang hayop na nag-aaway sa loob. Nang kumatok siya, agad itong natahimik at sinalubong siya ng isang malamig na titig mula sa ina ni Lyra. "Anong ginagawa mo rito, iho?" tanong ng ginang na may matalim na mga mata. Hindi makasagot si Arman. Ramdam niya ang bigat ng titig nito, tila ba binabasa ang kanyang kaluluwa. Sa huli, nagdahilan na lamang siyang naghahanap kay Lyra. Ilang sandali pa, lumabas ang dalaga, nakangiti, ngunit halatang tensyonado. "Arman, huwag ka na munang pumunta rito kapag gabi," mahina nitong bulong habang inihahatid siya palabas. Mula noon, lalong tumibay ang kutob ng binata, mayroong malalim na sikreto ang pamilya ni Lyra. Ngunit kahit pa ganoon, mas nangingibabaw sa kanya ang pagmamahal at pagnanais na makasama ang dalaga habang buhay. Ang hindi niya alam, ang kanyang pagmamahal ang magtutulak sa kanya sa isang desisyong magbubukas ng pinto sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Lumipas ang mga linggo at nagiging mas malalim ang pagmamahalan nina Arman at Lyra, pero kasabay nito ay dumadami rin ang mga kakaibang palatandaan na hindi kayang ipaliwanag ng payak na pag-uunawa. Nagsimula itong maliit, isang manok na biglang nawala, isang aso na nakitang duguan sa gilid ng ilog, ngunit unti-unti itong lumaki sa serye ng mga pangyayari na nagpatibay sa kutob ng binata. Isang gabi, nagising si Arman sa gitna ng dilim dahil sa malakas na pag-uwi ng hangin. Sa labas ng kanyang kubo, may natagpo ang lagusan ng mga maliliit na kuko sa batong humahantong patungo sa gubat. Pagkatapos niyang sundan iyon ng palihim, nakita niya ang bakas ng mga paa na hindi katulad ng tao, mas malapad at may tila bakas ng pakpak sa gilid. Humigpit ang dibdib niya. Ginamit niya ang kaalaman ng kanyang lolo, nilagay niya ang langis na inihahanda para sa mga naglalakad sa pagitan ng mundo ng tao at ng dilim at binasa ang maikling orasyon. Inilagay din niya ang mga piraso ng bawang at asin sa paligid ng bakuran bilang paunang panangga. Hindi naglaon, may mga bata sa baryo na nagkasakit ng mabilis, lagnat na hindi kumukupas, mga kulugo na naglalabas ng kakaibang amoy, at mga bangungot na nag-uulit gabi-gabi. May isang matanda na nagsabing nakita raw niya ang isang nilalang na umiikot sa mga bubong tuwing hating gabi, tila nangunguha ng hininga ng bahay. Ang mga mukhang iyon ay bumaba sa mga kwento at naging kwentong tahimik na inuusapan sa mga tabing lamesa habang kumakain. Ngunit iba ang pakiramdam ni Arman, hindi niya alintana ang tsismis para lamang mapatahimik ang sarili, nais niyang malaman ang katotohanan. Sa loob ng maraming gabi, nagkaroon siya ng paulit-ulit na panaginip, isang anino na dahan-dahang yumuyuko, naglalabas ng maliliit na kuko, at isang babae na umiiyak habang may bakas ng dugo sa kanyang mga kamay. Sa paggising, nananakit ang ulo niya at naglalaway ang labi, parang may daladalang panukso ang panaginip. Napagtanto niya na ang mga panaginip ay hindi lamang bunga ng takot kundi babalarin, isang bagay na dapat pakinggan at suriin. Nagsimula siyang magtanong sa ilang matatanda na kilala ang mga alamat. May isang lola na nagkwento tungkol sa mga anak ng gabi, mga pamilya na lumilitaw na karaniwan sa araw, ngunit sa pagdating ng dilim, ang kanilang tunay na anyo ay lumilitaw. Ipinayo ng lola na obserbahan ang mga maliliit na detalye, kung ang pamilya ay iniiwasan ang anghel ng araw, kung ang kanilang mga bintana ay laging natatakpan, o kung ang kanilang kalapati ay hindi naglalakad tulad ng ibang ibon. Binigyan siya ng lola ng payo, magdala ng tunog ng kampana at mga bituin ng asin kapag pupunta sa bahay na pinaghihinalaan. Nagpasya si Arman na subukan ang kanyang nalalaman nang hindi agad nagpapakita. Isang gabi, buong palihim siyang nagbihis at nagtungo sa bakuran ng pamilya ni Lyra. Nakita niya mula sa dilim ang mga aninong gumagalaw, may mga paghina na hindi pangkaraniwan. Nang siyang tumayo upang lumapit, narinig niya ang isang halakhak, mahina, ngunit malamig na galing sa loob ng bahay. At sa sandaling iyon, parang may nagbukas na pinto sa isang bagong mundo para sa kanya. Hindi na ito basta pagmamahal at pangamba lamang. Ito na ang simula ng isang malalim na pagsubok na igagapos ang kanyang tapang at pananampalataya. Sa puso ni Arman, alam niya na kailangan na niyang gumawa ng desisyon, kung susunod siya sa kanyang puso o gagamitin ang lahat ng kanyang nalalaman bilang albularyo upang iligtas ang sarili at ang minamahal. Ngunit hindi pa niya alam na ang susunod na hakbang niya, ang pamamanhikan, ang magumpisa ng pinakamadilim na sagupaan ng kanyang buhay. Pagkatapos ng sunod-sunod na palatandaang nagpapatibay sa kanyang mga hinala, mas lalong naging magulo ang isip ni Arman. Sa isang banda, malinaw na may itinatagong kakaiba si Lyra at ang kanyang pamilya. Sa kabilang banda, buo ang kanyang damdamin, mahal niya ang dalaga,
at nakikita niya ito bilang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Isang gabi sa kanilang pag-uusap, mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay ni Lyra. Lyra, ani Arman, hindi ko man alam lahat ng lihim mo pero buo ang loob ko. Gusto kong ipaglaban ang pagmamahal natin. Kaya't nais kong magtungo sa inyong tahanan at formal na manamikan sa iyong mga magulang. Namutla ang dalaga. Kita sa kanyang mga mata ang takot na pilit niyang tinatago. Arman, hindi ganoon kadali, mahina nitong wika. Ang pamilya ko'y hindi katulad ng iba. Baka, ngunit bago pa siya matapos, pinutol na ito ni Arman. Kahit ano pa sila, kahit ano pa ang itinatago mo, handa akong harapin yon. Para sa'yo. Tumulo ang luha ni Lyra, ngunit ngumiti siya. At sa isang mahinang tinig, sumang-ayon siya. Kinabukasan, nagsimula ang paghahanda. Bilang kaugalian, dapat may dala ang pamilya ng binata bilang handog sa pamamanhikan, pagkain, alak, at ilang gamit na nagpapakita ng paggalang. Ngunit may kakaibang payo ang mga matatanda sa pamilya ni Arman. Kung talagang doon ka pupunta, wika ng kanyang tiyahin, huwag mong kalimutang magdala ng bawang at asin. Huwag mong hayaang mawala sa iyong bulsa ang langis na pinagpala sa orasyon. At kapag may ipinakain sa iyo, mag-ingat ka. Hindi lahat ng nakahain ay para sa tao. Hindi nag-atubili si Arman. Naghanda siya ng mga bagay na iyon, palihim niyang isinilid sa maliit na supot na nakatago sa loob ng kanyang barong. Alam niyang hindi basta-basta ang haharapin niya, ngunit hindi niya kayang umatras. Dumating ang gabi ng pamamanhikan. Sama-sama silang naglakad patungo sa baryo ng pamilya ni Lyra. Habang papalapit sila, ramdam ni Arman ang bigat ng hangin. Tahimik ang paligid, mas tahimik kaysa sa karaniwan. Wala ni isang aso ang tumatahol, wala ring kuliglig na umuugong. Tanging tunog ng kanilang mga yapak ang maririnig. Pagsapit sa bahay ng pamilya ni Lyra, agad niyang naramdaman ang kakaibang aura. Mula sa labas, tila isang karaniwang bahay lamang, gawa sa kahoy at pawid. Ngunit habang nakatayo siya sa harapan nito, ramdam niya ang malamig na simoy na parang bumabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang mga daliri ay parang nanlamig, at sa gilid ng kanyang mata, parang may mga aninong dumaraan. Huwag kang bibitiw, bulong ng kanyang tiyahin habang hinahaplos ang kanyang balikat. Kahit anong makita mo, huwag kang magpapakita ng takot. Mula sa loob, may bumungad na isang matandang babae, ang ina ni Lyra. Malamig ang kanyang titig, ngunit pilit itong ngumiti. Pasok kayo, wika nito. Kanina pa namin kayo hinihintay. At doon nagsimula ang gabi ng pagsubok, ang gabing hindi lamang pagmamahalan ang nakataya, kundi pati ang kaluluwa ni Arman. Pagsapit nila sa loob ng bahay, agad na tumindig ang balahibo ni Arman. Sa unang tingin, wari karaniwang tahanan lamang, may hapag, may mga bangko, at mga palamuting gawa sa kahoy. Ngunit habang pinagmamasdan niya ng mas mabuti, may mga kakaibang detalye, mga anit ng hayop na nakasabit sa dingding, mga garapon na may lamang tila mga ugat at buto, at mga mata ng pusang nakasilip mula sa madilim na sulok. Naroon ang buong pamilya ni Lyra, ang kanyang ama, ina, at dalawang nakatatandang kapatid na lalaki. Ang ama ay isang matipunong lalaki na may malalim na boses at tila laging nakamasid. Ang mga mata nito'y kakaibang kumislap sa ilalim ng lampara. Ang ina naman, bagamat nakangiti, ay malamig ang aura, para bang sinusuri ang bawat galaw ni Arman. Ang dalawang kapatid ay halos magkapareho, matangkad, matipuno, ngunit kakaiba ang tikas, parang mga taong laging handang umatake. Mabuti at dumating ka, malalim ang tinig ng ama ni Lyra habang nakatitig kay Arman. Matagal na naming hinihintay ang araw na ito. Sa halip na guminhawa, lalo pang nabigatan ang loob ni Arman. Alam niyang kailangan niyang panindigan ang kanyang desisyon. Kaya't maayos siyang yumuko, nagbigay galang, at ipinahayag ang kanyang pakay. Ako po si Arman, anak ni Elias, albularyo ng Baryo San Roque. Ako po'y dumating upang hingin ang kamay ng inyong anak na si Lyra. Sandaling katahimikan ang bumalot. Ang ina ni Lyra ay ngumiti, ngunit ang ngiting iyon ay hindi nakapagpakalma, sa halip mas lalo siyang kinabahan. Kung ganoon, sagot ng ginang, kailangan muna naming malaman kung kaya mong harapin ang pamilya namin. Hindi basta-basta ang pagpasok sa aming lahi. Nagkatinginan ang magkakapatid ni Lyra, at saka sabay-sabay nang ngumiti, ngiting may bahid ng panunubo. Habang nag-uusap, napansin ni Arman ang kakaibang kilos ng pamilya. Ang amay halos hindi tumititig sa ilaw ng lampara, laging nakatalikod dito. Ang ina namay may mahahabang kuko na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang saya.
Ang dalawang kapatid ay kumikilos ng sobrang tahimik, halos hindi marinig ang kanilang mga yapak. Sa kanyang bulsa, mahigpit na hawak ni Arman ang maliit na supot ng asin at bawang. Sa bawat titig na ibinabato sa kanya ng pamilya, ramdam niya ang bigat na tila sinusukat ang kanyang kaluluwa. Ngunit pinipilit niyang manatiling kalmado dahil alam niyang isang maling galaw ay maaaring magbunyag ng lahat. Maya-maya pa, tinawag siya ng ina, "Halika, iho. Maupo ka rito, sa gitna ng hapag. Tikman mo ang inihanda naming pagkain bilang tanda ng pagtanggap." Paglingon niya, may mga nakahain sa mesa, mga ulam na sa unang tingin ay karaniwan, adobo, sinigang, at inihaw na karne. Ngunit nang lumapit siya, naamoy niya ang kakaibang halimuyak, mabigat, halos amoy bakal na parang dugo. Ang kanyang tiyan ay kumulo hindi sa gutom, kundi sa kaba. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Lyra nakatingin parang nagmamakaawa. Para bang sinasabi nito, "Mag-ingat ka, Arman." Sa gabing iyon, napagtanto ni Arman na hindi lamang basta pamilya ang kanyang kahaharapin, kundi isang angkan na pinaghihinalaang nagtatago ng pinakamadilim na lihim ng kanilang baryo. At sa gitna ng lahat, siya ang naging sentro ng kanilang tingin, ang albularyong gustong pumasok sa mundo ng isang dalagang aswang. Tahimik na naupo si Arman sa hapagkainan, ramdam ang malamig na simoy ng hangin na tila dumadaloy mula sa dingding ng bahay. Sa kanyang harapan ay nakahain ang iba't ibang putahe, adobo, sinigang, pritong isda, inihaw na karne. Sa unang tingin ay normal, ngunit habang tumatagal, lalong lumalakas ang amoy ng dugo. "Tikman mo, iho," wika ng ama ni Lyra habang nakatitig sa kanya. "Niluto yan ng aking asawa, espesyal para sayo." Napalunok si Arman. Hinawakan niya ang kutsara at tinusok ang karne. Sa loob-loob niya, nagdududa siya kung anong hayop ang pinagmulan ng pagkain iyon, o kung hayop pa nga ba. Habang dahan-dahan niyang inilalapit ang pagkain sa kanyang bibig, napansin niya ang tingin ni Lyra mula sa kabilang dulo ng mesa. Malungkot, halos nagmamakaawa. Bago tuluyang ipasok ang karne sa bibig, palihim niyang dinampot ang isang maliit na butil ng asin mula sa supot sa kanyang bulsa at marahang ibinuhos sa ulam. Sa sandaling iyon, umusok ang karne at biglang nagbago ang amoy. Nabigla siya, ngunit agad niyang itinakip ang kamay sa kanyang bibig upang hindi mahalata ng pamilya. Nagkatinginan ang mga kapatid ni Lyra at bahagyang napangisi. Para bang alam nila ang ginawa ni Arman, ngunit hinayaan nilang magpatuloy ang lahat. Matapos ang kainan, nagsimula ang mas mabigat na bahagi ng pamamanhikan. Pinaupo si Arman sa gitna at isa-isa siyang tinanong ng mga nakatatanda. "Kung talagang mahal mo ang aking anak," tanong ng ama, "handa ka bang isakripisyo ang iyong buhay para sa kanya? Kung dumating ang panahon na malaman mong hindi siya gaya ng iba, kaya mo pa rin ba siyang panindigan?" Dagdag ng ina, nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Bawat tanong ay parang patalim na dumudurog sa puso at isipan ni Arman. Alam niyang sinusubok siya, hindi lang bilang manliligaw, kundi bilang isang tao. Ang bawat sagot niya ay dapat maging matibay, dahil anumang pag-aalinlangan ay maaaring maging dahilan para hindi lamang mawala si Lyra, kundi pati ang kanyang buhay. Matatag siyang tumugon, "Mahal ko si Lyra. At anuman ang kanyang kalagayan, anuman ang kanyang pinagmulan, handa akong harapin yon. Hindi ako urong." Sandaling natahimik ang lahat. Ang ina ay bahagyang ngumiti, ngunit malamig pa rin ang mga mata. Ang ama na may tumango, tila kinikilala ang tapang ng binata. Ngunit hindi pa doon natapos ang pagsubok. Biglang tumayo ang dalawang kapatid ni Lyra, kinuha ang isang sisidlan na puno ng itim na likido at inilapag sa mesa. "Kung totoo ang iyong sinasabi, wika ng isa, uminom ka nito." Tiningnan ni Arman ang sisidlan. Ang amoy ay mabigat, parang pinaghalong dugo at halamang hindi niya kilala. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng lampara, nakita niyang kumikilos ang likido, parang may buhay. Sa kanyang isipan, narinig niya ang boses ng kanyang lolo, "Huwag kang magpapakita ng takot." Ang tapang ay sandata, ngunit ang talino ang kalasad. Huminga siya ng malalim, kinuha ang sisidlan, at marahang nagbuhos ng ilang patak ng langis na dala niya, palihim na binulong ang orasyon, saka dahan-dahang ininom ang laman. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang apoy na dumaloy sa kanyang lalamunan. Ngunit pinilit niyang ngumiti. "Masarap," wika niya habang nakatingin sa pamilya ni Lyra. At doon, nakumpirma ng lahat, hindi siya isang karaniwang binata. Habang palalim ng palalim ang pagkakakilala ni Lando sa pamilya ni Maritz, unti-unti rin niyang nararamdaman ang malamig na hangin ng pagkukunwari sa paligid.
May mga pagkakataong nagiging magiliw at mabait ang mga magulang ni Marites, ngunit sa bawat ngiti nila'y may anino ng pagtatago. Sa bawat hapunan, may mga pagkaing hindi ipinapalagay sa mesa, bagkus ay itinatago sa isang silid na hindi basta nakabubuksan. Isang gabi, nakarinig si Lando ng mga bulong mula sa loob ng kwarto ni Maritz. Mga bulong na tila nasa kakaibang wika, mahina ngunit nakapangingilabot. Lumapit siya sa pinto, ngunit natigilan nang biglang may malamig na kamay na tumapik sa kanyang balikat, si Aling Corazon pala, ina ni Maritz. Mahigpit siyang tinapunan ng tingin at mariing bumulong, may mga bagay na mas mabuting hindi mo naririnig, iho. Kinabukasan, may natagpo ang aso sa likod bahay ng pamilya, wala nang lamang loob, tuyong-tuyo na ang dugo. Nabalot ng kaba ang dibdib ni Lando, ngunit agad itong pinagtakpan ng ama ni Maritz, sabay sabing baka lang daw ito ay pineste ng mababangis na hayop mula sa kagubatan. Ngunit bilang albularyo, alam ni Lando ang kaibahan ng kagat ng hayop sa kagat ng nilalang na hindi tao. Sa gitna ng kanyang pangamba, hindi niya magawang talikuran si Maritz. Mas nagiging malapit sila sa isa't isa, at ramdam niyang may pakikipaglaban din sa loob ang dalaga. Sa mga mata nito'y may nananaghoy na lihim, parang gusto nitong magsabi ng totoo, ngunit may pumipigil. Dumating ang gabi ng isang pista sa baryo. Nagdaos ng sayawan at kasiyahan. Halos lahat ay dumalo, pati ang pamilya ni Maritz. Ngunit sa kalagitnaan ng kasayahan, biglang nawala si Maritz. Hinanap siya ni Lando hanggang sa marating niya ang gilid ng kagubatan. Doon, sa ilalim ng malamlam na buwan, nasilayan niya si Maritz na nakaluhod, tila ba nagdarasal. Ngunit ang panalangin nito ay hindi sa Diyos, kundi sa kung anong nilalang, at mula sa kanyang likod, unti-unting lumilitaw ang tila pakpak na nanlilisik. Nang mapansin si Lando, agad itong nagsumamo, luha ang lumapit at nagmakaawa, patawarin mo ako, hindi ko ginusto na ito ang aking maging kapalaran. Nayanig ang puso ni Lando. Sa wakas, malinaw na ang lahat, ang babaeng kanyang iniibig ay hindi basta tao. Isa siyang aswang, ngunit may kaluluwang naglalaban sa sariling sumpa. Sa gabing iyon, nagtapos ang kanyang mga hinala at nagsimula ang mas malaking tanong, handa ba siyang lumaban para sa kanilang pagmamahalan, kahit na ang kaharap niya ay isang nilalang na kinatatakutan ng lahat. Matapos ang nakakatakot na revelasyon sa kabubatan, hindi agad nakapagsalita si Lando. Nang mga oras na iyon, parang bumigat ang buong mundo sa kanyang balikat. Ang babaeng minahal niya ay hindi lamang isang simpleng dalaga, isa pala itong aswang. Ngunit kasabay ng pagkatuklas na iyon, nakita rin niya ang pagdurusa sa mga mata ni Maritz. Hindi ito mukhang mandaragit na handang sumipsip ng dugo ng tao. Sa halip, isa itong kaluluwang nakakadena sa sumpa na ayaw niyang akuin. Kinabukasan, nagdasal si Lando sa lumang kapilya sa baryo. Doon, sinubukan niyang humingi ng gabay. Dapat ba niyang talikuran si Maritz alang-alang sa kanyang tungkulin bilang albularyo at tagapagtanggol laban sa mga masasamang nilalang? O dapat ba niyang sundin ang tibok ng kanyang puso at ipaglaban ang kanilang pagmamahalan, kahit na ang kapalit ay galit ng buong komunidad? Habang nakaluhod, biglang bumukas ang pinto ng kapilya at pumasok si Kapitan Nestor, isa sa mga pinuno ng baryo. Lumapit ito kay Lando at tahimik na nagsalita, narinig ko na ang tungkol sa pamilya ng dalaga. Matagal nang may mga kwentong bumabalot sa kanila. Kung totoo ang nakita mo, hindi mo dapat ipagsawalang bahala. May responsibilidad ka bilang albularyo. Natigilan si Lando. Totoo ang sinasabi ng kapitan, tungkulin niyang protektahan ang mga tao laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit paano kung ang nilalang na iyon ay ang taong pinakamahalaga sa kanya? Nang gabing iyon, nag-usat silang muli ni Maritz. Nagtapat ito ng lahat na ipinanganak siyang may dugong aswang, na ang kanyang ina at ama ay nagsasanay na rin sa kanya upang lubos na tanggapin ang kanilang kalikasan. Ngunit matagal na niyang tinatanggihan ang tawag ng sumpa. Lando, umiiyak na sambit niya, hindi ko kayang maging tulad nila. Pero hindi ko rin kayang lumaban mag-isa. Kung iwan mo ako, wala na akong pag-asa. Nanginginig si Lando sa kanyang narinig. Ang isang bahagi ng kanyang sarili ay nagsasabing tama na, talikuran na ang lahat bago mahuli ang lahat. Pero ang puso niya ay hindi makayang tumalikod. Maritz, mahinahon niyang sagot, kung may paraan para putulin ang sumpa, hahanapin natin. Hindi kita iiwan. Ngunit hindi naging madali ang kanyang desisyon. Kinailangan niyang magsinungaling sa mga tao sa baryo, sa kanyang kapwa manggagamot, at higit sa lahat, sa kanyang sariling konsensya.
Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang kanyang pagkakasangkot sa isang lihim na kung sakaling mabunyag ay tiyak na magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. At sa kanyang puso, nagsimula ng mabalot ng apoy ang isang tanong na hindi niya matakasan, hanggang saan siya handang lumaban, alang-alang sa isang pag-ibig na nakatali sa dilim. Dumating ang gabi ng pinakamasidhing pagsubok. Nabalitaan ni Lando na magpupulong ang pamilya ni Marites sa kanilang lumang bodega sa dulo ng baryo. Hindi na siya nag-atubili, kailangan niyang harapin ang katotohanan, at higit sa lahat, kailangan niyang harapin ang pamilya ng babaeng kanyang mahal. Pagdating niya roon, nadatnan niya si Mang Ernesto at Aling Corazon, kasama ang ilang malalapit na kamag-anak na tulad nila. Nasa gitna si Maritz, nakapiring at nakatali, parang isang biktimang isasakripisyo. Ang kanilang mga matay nagliliyab sa gutom at galit. Panahon na para pumili siya, mariing wika ni Mang Ernesto. Dugo ng tao o kamatayan niya. Napatigil si Lando. Hindi niya akalaing ipapahamak mismo ng sariling magulang si Maritz para lamang sumunod ito sa sumpa. Mabilis siyang lumapit, hawak ang kanyang anting-anting at mga dahon ng albularyo. Hindi niyo siya masasaktan, sigaw niya. Mula sa kanyang palad, dinikit niya ang pinaghalong langis at dinasalang orasyon na agad nagliyab ng liwanag at nagpaatras sa mga aswang. Umingit ang paligid, at ang mga halakhak ng nilalang ng dilim ay nagmistulang ungol ng pagkasuklam. Ngunit hindi basta-basta umatras ang pamilya ni Maritz. Lumipad ang kanyang tiyahin na may mahahabang kuko, sumugod ang pinsan niyang may matutulis na ngipin. Buong lakas na lumaban si Lando, gamit ang dasal, orasyon, at lakas ng loob. Sa bawat tama ng kanyang mga dasal, nag-aalab ang hangin at napapaatras ang mga kalaban. Ngunit alam niyang hindi ito magtatagal, ang dami nila at iisa lang siya. Biglang sumigaw si Maritz, Lando. Huwag mo silang patayin. Sila ang pamilya ko. Dito siya nayanig. Paano nga ba niya ililigtas si Marites kung mismong ang kanyang dugot laman ang humahatak sa kanya pabalik sa dilim? Paano niya pipiliin ang pag-ibig kung ang kapalit ay ang tungkulin niyang ipagtanggol ang baryo laban sa mga nilalang na ito? Huminto siya at lumapit kay Maritz. Pinakawalan niya ito mula sa tali at mahigpit na niyakap. Piliin mo ako, Maritz. Piliin mo ang pagiging tao. Kung hindi, wala na tayong pag-asa. Nanginig ang dalaga, nanginilid ang luha, habang nakatingin sa mga magulang na nakamasid sa kanila. At sa unang pagkakataon, narinig ni Lando ang malakas na sigaw mula sa dibdib ni Maritz. Ayoko. Hindi ko kayo pipiliin. Hindi ako magiging katulad ninyo. Sa sandaling iyon, tila may nagputok na tanikala. Ang sumpa na bumabalot kay Marites ay nagkaroon ng bitak. Umurong ang pamilya, naggangalit, ngunit tila napigilan ng matibay na paninindigan ng dalaga. Lumakas ang liwanag mula sa mga dasal ni Lando, at sa huli, napaatras ang mga aswang papalayo, naglaho sa dilim ng gabi. Pagkatapos ng sagupaan, mahina nang bumagsak si Marites sa bisig ni Lando, pagod at sugatan ngunit nakangiti. Pinili kita, bulong niya. Sa gabing iyon, naunawaan ni Lando na ang kanyang tungkulin bilang albularyo at ang kanyang pag-ibig ay hindi kailangang magbanggaan sapagkat sa bawat laban, ang pinakamakapangyarihang sandata ay ang pusong marunong pumili ng tama.